Ito na yung part 5 ng Did You Know NBA Edition. Let's go! Alam mo ba na nung 1998 season, dahil sa lockout, muntik na magkaroon ng NBA season ng players ay hindi NBA players. Dahil hindi magkasundo o walang agreement ang NBA at Players Union tungkol sa pera, kontrata, salary caps, o revenue sharing na nagresulta ng 204 days lockout. So walang training camp, walang preseason, as in walang laro. At dahil madaming fans ang nag-aabang ng NBA games, naisip ng mismong liga na ituloy ang season at maghanap ng pansamantalang replacement players like mga undrafted, B-League players, mga nananahimik na sa bahay ng mga matatanda o retired NBA players, college bench warmers o kahit sino pa. Matuloy lang ang NBA kahit ata si Mr. Longbomb ipapasok nila. At hindi lang NBA players dahil wala din referee. Binalak din mag-hire ng NBA ng kahit na sino para mag-officiate. Pero nung January 1999, nagkaayos na at nagkaroon na ng agreement ang Player Association, team owners at mismong NBA. Shortened ang season at nagkaroon lang ng 50 games. Pero isipin mo kung natuloy yun, ang corny siguro. Alam mo ba kung saan galing at anong ibig sabihin ng Maverick sa Dallas Mavericks? Well, apelyido talaga ng tao yan. Galing yan kay Samuel Maverick. Kilala siyang rancher sa Texas noong 1800s na taong ayaw lagyan ng brand yung mga baka o kabayo niya. Hanggang sa naging slang word na yung Maverick at itinatawag na sa mga kabayong ligaw, wild, free o independent. Noong 1980, nagkaroon din ng pa-contest para sa magiging team name ng bagong team sa Dallas. Madaming nagsabit ng entries at nagsuggest ng team names like Dallas Wranglers, Dallas Express, Dallas Armadillos, pero ang nanalo ay Dallas Mavericks na simbolo ng pagiging independent, non-conformist, astig, pasaway at palaban. Alam mo bang muntik ng palitan ng NBA logo matapos ang biglaang pagkawala ni Kobe Bryant noong 2020? Yes, madaming fans ang nanawagan sa buong mundo para gawing si Kobe Bryant ang maging bagong logo ng NBA. Nagtrending sa social media ang hashtag Change the Logo. At sinuportahan din yan ng madaming NBA players at celebrities. Sabi nga ni Kyrie Irving, Black King ang dapat nasa logo. Kobe represent us, our culture, our impact. Pero kahit umabot sa milyon ng suporta, hindi ito natuloy. Sabi ng NBA, hindi official logo ang kay Jerry West. Kahit siya naman talaga ang silhouette ngayon. At ayaw rin daw nila i-associate ang logo sa iisang player lang. Kaya hanggang ngayon, si Jerry West pa rin ang nasa logo. Pero para sa madami, sa puso nila, si Kobe na ang tunay na face ng NBA. Alam mo ba bakit Jazz ang napiling name ng Utah Jazz? Actually, weird yung Jazz para sa Utah since kilala ang Utah sa madaming bundok, skiing, at kita naman yun sa logo nila. So, bakit Jazz? Well, hindi naman kasi originally sa Utah ang team. Ang team ay nagsimula sa New Orleans noong 1974. At doon ang tunay na home ng jazz music. Pero noong 1979, lumipat ang team sa Utah. Bakit? Hindi ko din alam. Pero ang chismis financial problems daw at mas may support daw ang Utah noon. Pero binitbit na nila yung Jazz kahit wala nang connection sa lilipatan nila. Parang Lakers lang din eh. Alam mo ba na ang NBA record para sa pinakamaraming technical fouls sa iisang season ay hawak ni Rasheed Wallace? Yup, dahil noong 2000-2001 season ay nakakuha siya ng 41 technical fouls. Isang season lang yan. Kalahati ng 82 games. So parang almost every game maninigaw siya ng referee. At ang total career technical fouls niya ay umabot ng 317. Kahit si Draymond Green mahihiya sa kanya. May catchphrase siyang sumikat dati, ang ball don't lie. So pag mali ang tawag ng ref, tapos mintis ang free throw ng kalaban, matik sisigawan ka niya ng ball don't lie. Pero kahit bad boy image si Rasheed, respetado pa din siya sa loob ng court. Dahil at the end of the day, isa pa din siyang championship winner. Naging all-star at isa sa itinuturing na enforcer ng Detroit Pistons. Part 5 na to, baka di ka pa din nagla-like. Pa-follow or subscribe na din para sa more NBA kwentuhan. Bahala ka dyan.